Praise. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Sige po, pwede po bang kumaway yung mga mommies? Ang dami, nakakatuwa. Salamat sa Panginoon. Ayan. Siguro po naninibago kayo kasi usually po nakikita ko ng mga nanay dito sa gabi. No? Panggabi po yung duty ko dito. Pero today I'm invited to speak kasi nga daw po Mother's Day. So I'm gonna share with you a message from the Lord. But before that po, pwede po ba tayong lahat ay tumayong muli? Magbasa po tayo sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. Marami po sa inyo nabasa na to ng paulit-ulit, but I just want to share with you something that's close to a mother's heart. And let's read that from this passage. So 2 Kings chapter 4, 1 to 7. One day, the widow of a member of the group of prophets came to Elisha and cried out, "My husband who served you is dead, and you know how he feared the Lord. But now a creditor has come, threatening to take my 2 sons as slaves." Verse 2, "What can I do to help you?" Elisha asked. "Tell me, what do you have in the house?" "Nothing at all except a flask of olive oil," she replied. Verse 3, "And Elisha said, 'Borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors. Then go into your house with your sons and shut the door behind you. Pour olive oil from the flask into the jars, setting each one aside when it is filled.'" Verse 5, "So she did as she was told. Her sons kept bringing jars to her, and she filled one after another." Verse 6, "Soon every container was full to the brim. 'Bring me another,' she said to one of her sons. 'There aren't any more,' he told her. And then the olive oil stopped flowing." Last verse. When she told the man of God what had happened, he said to her, "Now sell the olive oil and pay your debts, and you and your sons can live on what is left." Let's pray. Father, thank you so much for your word that we're about to partake. Speak life, Lord, to every ear, Lord God. Holy Spirit, I pray, touch every heart. Speak personally, Lord. Touch every ear, Lord God, and let us hear the word of the Lord personally, Lord, directly to us. Naniniwala ako, Panginoon, that you have a word for every one of us in this place, Lord God. Personally, Lord, meron kami, Panginoong, mga pangailangan, Lord, that needs the redirection of your word or the affirmation of your truth. So, Holy Spirit, come, Lord. Make us holy before you. Cleanse us and purify us so nothing will keep us apart from you, Lord. Hide me behind your wings. Speak through your servant, O God. Speak to us today. Thank you, Holy Spirit. We recognize your presence. Thank you, Abba, in Jesus' name. Amen. Sige po, makaupo tayong lahat. Ayan po, no? Alam niyo po, nung pinaghahandaan ko po itong ipipreach ko today, nag-iisip ako, sabi ko, ano ba yung pwede natin pag-usapan na malapit sa puso ng mga nanay? Kasi Mother's Day naman po ngayon, di po ba? So, taon-taon, we celebrate a day when mothers, mga nanay po, nire-recognize natin their hard work, their patience, their sacrifice. And then, along the way, habang nagpe-prepare po ako, I encounter a very interesting title. So, ginaya ko po yung title, pero yung preaching itself, minodify ko siya. Sabi po ng title, "When the Jar Runs Empty." Sino po sa inyo, mga nanay, yung kayo talaga, alam niyo naman po na generally, lalo na sa Pilipinas, mga nanay yung in charge sa pagmamanage ng pera sa bahay. Di ba? Mga tatay nagtatrabaho, yun yung typical scenario, di ba? Yung mga tatay magtatrabaho, mga nanay yung taga-receive ng sweldo para i-manage whatever is given. Tama po? Ibig sabihin, tayo yung ingat yaman ng bahay. So ang tanong, what will you do as a mother when the jar runs empty? Diba? Sabi po ng mga psychology, family studies, and behavioral research, no, sabi nila, men and women carry financial pressure differently. Minsan po, ewan ko na-experience ito, pero minsan po ako sa bahay pag meron kaming mga bayarin, due. Minsan natatanong ko pa yan si Pastor Franz, bakit parang relax ka lang dyan? Tapos ako may stress na ako, di ba? Sabi nila, men and women carry financial pressure differently.
it's not that men doesn't care, and it's not because women are too emotional. The truth is, we carry the financial pressure different. Kumbaga, magkakaiba lang tayo ng way ng pag-handle. So, example daw, kunwari may bill, meron kayong due date. Example, tuition fee, malapit na pasukan, di ba, June? So, may tuition fee. Yung mga tatay daw, kapag mga ganyan, ang reality nila, they tend to mentally separate a problem from a present situation. So halimbawa, yung tuition fee next month pa due, ang mindset daw ng mga tatay, hindi ko po alam kung totoo to, kung nakaka-relate kayo, just say yes. Sabi nila, ang mga tatay daw, ang mentality niyan, hindi pa naman ngayon, may oras pa ako. No? Hindi pa naman ngayon eh. Naalala ko dati, meron kaming babayaran. Sabi ko kay Pastor, Pastor, anong gagawin natin? Ganyan, isip na ako, dami ko ng scenario, may plan A to Z na ako. Sabi sa akin ni Pastor Fran B, sabi niya, kailan ba yung due? Next week. Oh, hindi pa naman pala ngayon eh. Ganon yung sabi niya. So sabi ko, medyo nakaka-relate nga kami dito sa example. So sabi dito, men stay calmer, they continue functioning, they avoid panic. Kaya po pala yung mga tatay, kaya pa nilang manood ng TV, nanonood pa ng basketball yan, bukas na yung bayarin, nanonood pa yan ngayon, kaya pang mag-joke, di ba? Bibiru-biru pa yan. Because men can compartmentalize their present from their situation. On another hand, ang mga nanay daw, ang mga kababaihan in general, meron tayong tinatawag na anticipatory burden. Ano yon? Yung mga kababaihan daw po, kung halimbawa meron tayong due, may bayarin, may kailangang laanan ng budget, ang mga babae daw po, ganito mag-isip, paano kung di namin mabayaran? Paano kung walang pera? Paano pag nandyan na yung maniningil ng utang? Paano kung maputulan kami ng kuryente? Paano kung mawala yung bahay? Paano yung mga anak ko? Paano kami kakain? So wala pa yung problema, ang mga babae, nag-iisip na yan ng mga possible scenario. Walang isasaing mamaya, di ba? Ako, paano yung anak ko? Baka magutom. Baka magreklamo yung asawa ko. Diba? Ang dami mo na naisip. Because we have what we call anticipatory burden. So while men can focus on the problem itself, ang mga babae daw po, they often feel the possible consequences earlier and more deeply. Ganun pala yun. Kaya pala, pagka pinagsama mo yung babae at lalaki, tas parehong sitwasyon, magkaiba yung response. Lalo na po yung mga nanay. Alam niyo po sa Morong, sa church where we serve ni Pastor Franz. By the way, nandun po si Pastor, baka hinahanap niyo. Nasa Morong siya ngayong umaga. So, doon po yung mga nanay doon. Ang kadalasang prayer request niyan, pag nagpe-pray kami, is pangkain. Kasi po yung buhay nila doon is no work, no pay. Kadalasan po ang mga tatay doon, construction worker. Ang mga nanay stay at home. So imagine, pag walang pasok, or nagkasakit ang asawa, wala silang sweldo. Kasi arawan po di ba? So at the end of the day, ang lagi nilang laman ng bibig, Pastora, wala kaming isasaing, wala pang baon yung mga bata, papasok na hindi pa kumakain yung mga anak namin. And paulit-ulit yan, parang from January to December, ganun lagi yung prayer request. And sabi ko nga sa kanila, let's pray that the Lord will level up yung prayer request natin. Hindi na pang saing yung problema, di ba? Hindi na puro pang saing. So, ganun yung mindset. And na-observe ko yung mga nanay, kahit bukas pa or next week pa yung kailangan, ngayon pa lang umiikot na yung puwet niyan eh. Hindi talaga mapapakalian hanggat hindi niya alam saan manggagaling yung ipanggagastos niya, hindi yan titigil kakaisip. Tama ba mga mami? Diba? Iba talaga parang hindi ka mapakali hanggat hindi ka sure na okay na, hindi ka makatulog. No? So mga nanay ganyan eh. Sabi nila, ang mga babae daw po, madalas yan, nagre-respond tayo in a way na gusto natin, meron tayong kasiguraduhan. We like comfort, we like stability, we like to think that everything is gonna be okay. And kung balikan po natin yung text na binasa natin kanina, that's exactly the situation of this widow. Actually, mas worse yung sitwasyon niya eh. Why? Sabi dun sa text, namatay yung asawa niya. Diba? Ang naalala natin siya as the widow, pero tandaan natin, she's also a mother. And ang iyak niya kay Elisha, when she came to Elisha, ang iyak niya is, darating yung mga maniningil ng utang. Kukunin yung mga anak ko, gagawin silang mga slave. Now, we have to understand that in their culture, pag may utang ka, you can really become a slave. And that's for a minimum of 7 years. 7 years, imagine mo kung ang anak niya is teenager,
Dadalhin ng mga creditor, gagawing slave, 7 years of their life yun. Kasi may tinatawag po silang year of jubilee, wherein on the 7th year, every slave should be released and every debt should be canceled. Kung baka sabihin, nako, 7th year na, kakancelin na yung utang ko, ganun yun sa kanila. And they have to do it. They have to obey the word of the Lord. Pero in that 7 years, hindi mo sure kung magsusurvive yung mga anak mo in slavery. Kasi sobrang pahirap, hindi mo alam kung saan ibibenta yung anak mo. Pwede nila ibenta yun eh. Nalala niyo po si Joseph, di ba? He was sold into slavery. Pagdating niya sa bahay ni Potiphar, malibang manager siya ng property ni Potiphar, ano pa, na pagbintangan pa siyang rapist o didiretso kulungan. So you'll never know what will happen in 7 years. And this mother cried out to Elisha, sabi, because she understand, this is not just about the debt. Hindi lang to tungkol sa utang. This is more than that. Hindi lang to parang may bill na babayaran, tapos na. What's gonna happen is, mawawalan siya ng anak. Wala na nga siyang asawa eh. Tapos yung 2 sons niya mawawala pa. You know what's the implication? Women at that time, kapag ikaw ay walang asawa, yung mga lalaki po kasi sa culture nila, they are the, kumbaga sila yung sign na may provider. No, widow in that time, they cannot own property, hindi sila nagtatrabaho. So, sino magpo-provide sa kanya? Usually po sa ganung household, anak na lalaki. Eh, kukunin pa sa kanya yung mga anak niya, ano na mangyayari sa kanya? Remember in the Bible, there's a provision. You have to take care of widows and orphans. Tama po? Nabasa niyo yun, di ba? Because that's exactly their culture is, kailangan talaga may mag-care for them. Eh, kukunin pa yung anak niya. So, it's not just about the debt. It's about what's gonna happen after na mawala yung mga anak niya. So, itong nanay na to, she no pressure, very real yung problem niya. It's a real pressure, the anxiety is real, and the fear is real. Yet, in that same scenario, is how we can see, paano nag-respond yung mommy na to in her reality. Number 1 po, amaze ako dito, imagine nyo, she could have run to another person, borrow money, pay off the debt. Di ba? Misa gaya tayo mga nanay, walang isasayang, anong gagawin? Baka pwede mangutang sa tindahan. Di ba? Usa pa dati yun, di ba? Yung palista muna. Tapos pag sweldo babayaran. Hanggang ngayon po sa mga probinsya nangyayari yun. Sa Morong ganun sila eh. Ang mahirap po doon, nang hiram sila ng bigas, 50 pesos per kilo. Pag binayaran the next Friday, 1 week lang, 54 na yun. 52. May patong na. Di ba? Eh wala ka namang choice. Kapag wala kang pera, ang ginagawa nila, magpapalista sa tindahan. Di ba? But this particular mother, ang una niyang ginawa, instead of running to other sources, is she ran to God. Elisha at that time is the representation of God on earth. Siya yung prophet nung time na yon. So they go to Elisha, she went to Elisha, sinabi niya yung problema niya. In other words, itong nanay na to, instead of running to other sources, she went to Elisha, bring the problem and lay it in the feet of God. Hindi po God si Elisha, I mean representation. So kumbaga tayo, para pag may problema tayo, instead of running to other people, ang una nating dapat gawin is to run on our knees and pray to God. Surrender our concerns. Sabi doon, she brought her need to God through that man. So anong nangyari? Ano yung representation nun? That particular act is what you call dependence. Naintindihan nitong nanay na to that sa sitwasyon niya na to, mawawalan na siya ng anak, only God can intervene. Sabi niya, yung asawa ko, tagasunod mo, sabi niya kay Elisha. Alam mo, faithful siya, alam mo, may takot siya sa Diyos. Kaya alam mo, may mga utang kami, hindi niya nabayaran bago siya namatay, tapos kukunin yung mga anak ko. Anong gagawin ko? The very first response of this mother is to run to God. Hindi niya in-isolate yung sarili niya, hindi niya tinago yung problema niya, at lalong hindi po siya nag-pretend that everything is okay. She humbled herself. She brought her burden to the right place. Ang tanong ko po, pag may pinagdadaanan tayo, hindi na po mga nanay, kahit tatay, kabataan, pag meron kang pangangailangan, may pinagdadaanan ka, saan ka unang tumatakbo? Sa panahon po ngayon, social media, di ba? Like ito sinasabi sa mga nanay sa Morong, pag may problema kayo, huwag niyo i-post sa Facebook. Di ba? Magsha-shoutout pa yan, kulang na lang itag. Kulang na itag yung asawa niya o yung problema niya. Hindi po ganun eh. Dapat hindi po tayo unang tumatakbo sa social media. Una sa lahat, we don't shout to everybody anong problema natin. Kasi tapos na yung problema mo sa tahanan, yung mga tao, hindi pa nakaka-move on sa pinost mo.
Di ba? Nag-away kayo ng asawa mo. Di ba? Pinost mo pa. Tapos kung ano nga sinabi mo, doon pa kayo nag-comment ng mga kumare mo. Magbati na kayo mag-asawa, hindi pa nila napatawad yung asawa mo. Tama po ba? Parang sa mga magbabarkada yan eh. Yung babae niloko ng boyfriend, nag-post sa Facebook, syempre lahat ng barkada makikijoin. Nagkabalikan na sila, yung mga kaibigan, galit pa rin eh. Diba? Because that's not the proper place to vent your concern. The right place is always at the feet of Jesus. This mother can run to other sources, but she chose God. Dapat ganun din po tayo. Pag may pinagdadaanan tayo, the very first response is to come to God. Lord, I have nothing. I have no one except you. Pwedeng siguro meron ka mga anak, magpo-provide ng pang-bills, makakatulong sa'yo. Pero the very first response is, Lord, kung wala ka, wala kami. Everything we have comes from you. Unless you pour out the blessing, Lord, anong tatanggapin namin? But we recognize that God is powerful enough to deliver us from our problems. Diba? Yuran, Lord, tulungan mo ako. Naalala ko po dati, siguro mga anong year? 2021 siguro yun. That was pandemic time, no? Parang ganun. I have a need. Meron kaming malaking kailangang isettle dahil sa bahay po yun. We got a property and may cheque ako na kailangan pondohan. But it's pandemic time. So, chinat ko muna yung, kasi i-deposit yung check. So, sabi ko, pwede po bang tomorrow, i-hold muna yung check? Kaso na-deposit na. So, I only have until 7 p.m. to fund the check. Malaki yung amount. So, what I did, the very first thing I did is go to my feet. Umiyak talaga ako sa Lord. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Where will I get that money today? Diba? How can I fund it on that very day? So I remember, I was even crying. Sabi ko, Lord, magpadala ka na ng anghel. As in literal, physical angel dito. Lord, sige na, yung kakatok sa mga gano'n. Talaga umiiyak na lang ako, gumugulong-gulong ako nun sa kama kasi nagpe-pray ako sa Panginoon. And to tell you what happened, natapos yung araw na yun, 7 p.m. that very same day, the check is fund. Pumunta po ako sa bangko. May sweldo naman ako, pero kulang kasi siya. Kumbaga, what I need versus what I have at the moment is really not match. Hindi talaga uubra. So, sabi ko, Lord, anong gagawin ko dito sa Pero pumunta ako sa bangko. Sabi ko, Lord, I needed this amount. Ito lang laman ng account ko. Pipila po ako, daming tao eh. Ang pinin ko dun sa withdrawal slip is the amount that I needed versus the amount that I know I have. So, Lord, bahala ka na. Basta pagdating ko sa counter, ito yung kailangan kong pera. You know, before I was called, napondohan po yung kailangan ko. Some people help me, friends, tapos sa bayaran na yun. So you see, when you have a need, the very first response should be to run to God. No matter how small, kaya maliit o malaki. Nalala ko po nung college ako, sa PUP po ako nag-aral. So malayo po yung PUP sa Quezon City. Diba? Kung lalakarin mo siya, malayo-layo yun. And maghapon ako sa school. Magkano lang naman po allowance ko. Sabi ko, Lord, nagugutom na ako. Kaya lang ang uwian ko, mga lasing ko pa. Meron pa akong duty. Meron po kasi kaming parang travel agency sa school. So part yun ng aking, part siya ng academics ko. Sabi ko, Lord, nagugutom na ako. I have a choice. Meron akong 20 pesos. 17 pesos kasi yung pamasahe sa jeep nun. Tama ba? Parang ganun, 30 na lang ata yung pera ko. I have a choice. Bibili ako ng palabok worth 15 pesos. Mabubusog ako, pero maglalakad ako pa uwi. So yung lahat ng kinain ko, i-exercise ko din, burn yung calories. Or titiisin ko yung gutom ko at maghihintay ako uwian, sasakay ako pa uwi. Two choices. Di ba? Yun lang meron ako. So I started praying, sabi ko, Lord, nagugutom talaga. Gusto ko ng specifically gusto ko palabok. Kasi masarap po yung palabok dun sa tapat ng school namin. Maya-maya po, bumukas yung pinto dun sa student, parang ano po siya, faculty room, mga teacher, dun po ako nakatambay nun eh. Tapos, bumukas. Dumating yung assistant parang admin assistant nung faculty. May dala-dala po siyang isang, hindi po plato, bandehado. Di ba malaki? Ganun, bandehado ng palabok. Sabi niya, may nagbigay ng palabok. Sinong may gusto? Hindi po ako teacher. Estudyante ako. Pero ako nauna, gusto ko na. Bakit? Nag-pray ako eh. Di ba? I told, Lord, gusto ko talaga nito, kailangan ko to. And I know God can provide, di ba? So, busog na ako, hindi pa ako naglakad pa uwi. Gets niyo ba? So, in any need, pwede kasing, di ba? Thank you, Lord. Di ba? Mga simpleng bagay, maliit o malaki,
God knows. Isa pa po, alam niyo po nung nakaraan, NowCon, mga nag-attend po ng Now Conference nung May 1. Gusto ko po ng coffee. Pero ayokong bumili kasi binabudget ko yung money ko. Sabi ko, gusto ko ng kape pero Lord, ayokong gumastos. Yung igagastos ko doon, may iba akong paglalaanan. Nanghihinayang ako eh. Diba pag nanay ka, pag may pera ka, anong una mong iniisip? Diba? Tama. Anak, yung meron ka, ibibili mo sa sarili mo. Minsan pag sweldo ko, gusto kong bumili kunwari gusto kong i-treat yung sarili ko, pero pag nandun na ako, parang ayaw ng wallet ko. Parang ayaw talagang humiwalay. Parang, bibili ko na lang to ng diaper ng anak ko, or bibili na lang ako mas gusto ko pa siyang gamitin na, instead sa akin, yung 200 na ibibili ko ng kape ko, ipapang play area ko na lang kay Caleb. Gets niyo? Iba na yung priority pag nanay ka, di ba? So, ganun siya. So, ako lang. Alam niyo po maya, may kausap ako, nagkikwentuhan kami sa tapat ng coffee, kasi may coffee table. Kwentuhan kami. Tapos may sabi niya, Pastora, talika, magkape tayo, lilibre kita. Sabi ko, ang galing talaga ng Lord. Di ba? Kasi nga, whatever need you have, you just surrender to the Lord. That's the first response. Bago mo dalhin sa kapitbahay mo, kay Lord muna. Alam niyo si Lord, nagbibigay naman siya ng clear instruction on what to do. Di ba? So, that's the first one. Sabi nga po dito, you bring the problem to God. First, not last. Second, ano yung ginawa niya? She was honest about what she have. Nung lumapit siya kay Elisha, ang tanong ni Elisha, what can I do for you? What do you have in your home? Ito very powerful to. Ang unang response ng mother na ito, I have nothing. I have nothing except, sabi niya, except for a little oil, olive oil. Alam niyo po, kapag tayo may pinagdadaan ng crisis, sometimes crisis makes us feel like we have nothing. Example, tuition fee bukas. Kailangan mo na 5,000. Kunwari, hindi ko na alam magkano tuition fee ngayon. Nalulula po kasi ako yung mga kinder, ang mahal ng tuition. Noong nag-PUP po ako yung 10,000, 4 na taon ko na sa school yun. Ngayon po pag kinder, 30,000. Sabi ko, ano to, magmamasteral? Ang mahal, di ba? Hindi, yun nga pong school malapit sa bahay namin, 80,000. Sabi ko, ano to, bakit ang mahal? Tapos isang pasukan lang yun, di ba? Anong klaseng mga school? Ano ba tinuturo ngayon? Ginintuan na ba? Bakit ang mahal? So, imagine, I was, balik tayo, saan ako nakarating. Tuition fee, kunwari 5,000. Today, you only have 100 pesos. Pero alam niyo, pag may pangangailangan ka, yung 100 parang walang value. Parang feeling mo pag may crisis, walang-wala ka na. May pambili ka pa ng bigas, may 100 ka pa, kaya pa 2 kilo, di ba? Sa 50. Huwag ka lang mapili ng bigas, pwede pa. Pero pag may crisis ka, yung mind mo, laging parang wala na ako. Parang hirap-hirap ko, parang awang-awa ka sa sarili mo, mga nanay, minsan, di ba? Parang abang-aba ka, parang gano'n. Because that's how crisis makes you feel. Bills can make you feel empty. Binigyan ng asawa mo 5,000. Yung bill mo 5,000 din. Di ba, dumaan lang, nag-hello, love, goodbye yung sweldo, di ba? Minsan feeling mo parang hindi man lang nagstay, di ba? Hindi man lang nanatili yung pera. Because that's how it is. Pressure can blind you to what still remains. Minsan meron ka naman eh. Pero dahil nape-pressure ka, feeling mo walang-wala ka na. Hindi lang po sa mga nanay, ito kahit sa mga tatay di ba? Nagtatrabaho ka, nagpapakahirap ka, nagsusumikap ka. Pero pag may pangailangan yung pamilya mo, parang feeling mo, parang lahat na lang wala na natira sa akin Parang nararanasan sa mga nagtatrabaho, nafe-feel niyo po ba yun? Yung parang feeling mo, parang walang natira. Pero that's just how it makes you feel. Now, this is where it becomes so amazing. Feeling ng babae, wala na siya. Pero nung nagtanong si Elisha, what do you have in the house? Sabi niya, anong meron ka sa bahay mo? A little oil. Sa atin, mahal na olive oil ngayon. Pero sa panahon nila, that's just a regular cooking oil. Niwala nga siyang harini. Naalala niyo yung balo at Zarephath? Mas maganda pa sitwasyon niya. Meron siyang oil and flour. Ito oil na lang. Hindi makakagawa ng tinapay. Pero ano sabi sa kanya, what do you have in your home? Sabi niya, konting oil. You know why it's powerful? Because God often starts miracle with the things that we often overlook. Yung mga bagay na feeling mo wala lang, isa yun yung ginagamit ni Lord to give you the miracle that you need. Diba? Naalala ko po, nakwento ko na to dati para sa evening service ata yun. Kailangan ko ng 50,000 pesos.
Okay, I need 50,000 pang bayad ng amortization. Ano po ito yung mga 20, ano ba, 20? Oh, kasal na kami noon eh. So mga 2020, 21 siguro. Hindi ko na maalala, basta ganun. And dahil po yung trabaho ko is commission-based, wala akong fixed income that time. Kung ano lang, biyaya talaga ni Lord, doon kami umaasa. So noong time na yun, meron akong 5,000 pesos. That's my last money. So I was praying to God. Sabi ko, Lord, I needed 50,000. And then God spoke to me. Sabi ko, sakto yung pangailangan ko 50. Magkano po tithes ng 50,000? 5,000. Tama? 10%. So I only have 10% of what I need. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko, Lord? Tapos may nag-chat sa akin. Sabi, Pastora, may extra ka ba? Sabi niya, kasi po, may kailangan kaming bayaran. Sabi niya, gano'n. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, pag yung pangangailangan niya, eksakto sa meron ako, isa lang ibig sabihin nito, Lord, ibibigay ko sa kanya yung meron ako. Ikaw nang bahala sa akin. So I prayed. Sabi ko, magkano ba kailangan mo? Nag-reply, 5,000 po. Ito na nga ba yun? Now here's the challenge. Bibigay mo ba? That's all you have left. Tama ba? Madaling sabihin, Lord, pag pareho bibigay ko, pero pag totoo na, nag-match yung kailangan sa prayer mo, ang gagawin mo? Is it easy to give? Iyak ako noon, Lord. Pero kinausap ko muna si Pastor Fred. Sabi ko, Daddy, ay kahan, di sinabi ko sa kanya, ito yung pinag-pray ko, ito yung ganyari. Ano gagawin ko? Confirmation pa rin yun eh. Sabi ko, pag tong asawa ko pumayag to, ito na talaga yun. Sabi sa akin ni Pastor, bigay mo. Bigay mo. Eh di wala naman titira sa bank account ko, 0-0 na. Pero binigay namin. We just give. We seed. Yes, because we prayed about it. And then there's where trust comes in. Lord, I have nothing left. It's now time for God to step in. Di ba? Minsan ayaw nating mawalan. Bakit? Kasi baka walang dumating. Pero that's where the miracle happens. Eh. Pansin niyo po sa Bible, saan nangyayari yung miracle? At the end of nothing na, di ba? Kapag sagad na, miracle happens. May nabasa nga akong verse. Ang sabi doon, nakalimutan ko saan ko siya, basta nabasa ko siya sa Old Testament, sabi doon, God will bless them in the wilderness. Kung galing no, God can bless them in the promised land, pero bakit in the wilderness? When you have nothing, that's when God steps in. Ang maganda dito sa balo na to, she recognized, to lang meron ako eh. Yung akala niyang insignificant, God so potential. Oil lang yan eh. Pero sa mata ng Diyos, that's exactly what I'm gonna use to set you free. Kukunti lang yung meron siya, pero tingnan niyo yung nangyari sa susunod, di ba? So, God did not ask for what she lost. God asked for what remained. Ito po kailangan na maintindihan. In times of need, we don't go thinking, sayang, kung meron lang sana ako nito, kung ganito lang sana sweldo ng asawa ko, kung sana yung mga anak ko ganito. Stop doing that. Instead, look, Lord, anong meron ako na pwede mong gamitin? May isa kaming nanay sa church, dati lagi niyang problema, yung pangsaing. Lagi talaga, parang tuwing nagkikita kami, sinaing na lang yung topic namin, di ba? Anong isasaing, anong ipapabaon sa mga bata. Ganun, mag-8 years na po kami sa Morong eh. Ang laki na ng pinagbago, ang layo na ng pinagdala ng Panginoon. Ngayon tong mami na to, may skill pala siya. Gumagawa po siya ng mga flower na gawa sa, ano ba yun? Yung nauuso ngayon, yung nakikita niyo po sa social media, yung mga flower na hindi natutuyot, yung mga fake flowers, pero ang ganda. Marunong siyang gumawa nun. Alam niyo po, nabibenta niya yun. Di na problema pang saing na yun. Why? Because she acknowledged what she have left. Sa panahon walang pasok yung asawa niya sa pagko-construction, may iba na siyang source. Bakit? Na-acknowledge mo anong meron ka. Sa panahon na pangailangan, tingnan mo maigi, anong meron ako? Baka may skill ka. Baka meron ka pang konti na pwede mong itanim. Baka meron kang relation. Alam niyo yun, anything that you have, that God can use, you have to recognize what is still in your hands that God can still use. Little in the hands of God becomes more than enough.
Yung maliit na meron ka, pag nilagay mo sa kamay ng Panginoon, it's more than enough. Hayaan niyo po mag-extend ako ng konti. Sa evening service kasi mabilis lang, mga 15-20 minutes tapos. Pero pagbigyan niyo na po ako, Mother's Day naman ngayon, di ba? So, gusto po makita niyo to. Little in the hands of God becomes more than enough. Nalala niyo po yung bata na may baon? 2 fish, 5 loaves of bread. Konti lang yun. But when it was placed in the hands of Jesus, ang sabi ng Bible, it becomes 12 basketfuls of leftovers after mabusog nung mahigit 5,000 na tao. Hindi po sila nalamanan lang yung sikmura. Iba yung kumain ka na malamanan lang, di ba? Ang sabi ng Bible, until they are satisfied. You see, minsan tayo, sa tithings, gusto ko touch tong part na to. Kasi minsan, kapag sa panahon ng pangailangan, kunwari, ang bill mo 5,000, sweldo ng asawa mo 5,000. Uy, sakto ah! Pero alam natin, hindi tama yung math na yun. Bakit? Bago mo bawasan ng pambayad ng utang, ano una mong gagawin sa sindanggap na sweldo ng asawa mo? Tithes ka muna, di ba? Magkano po yung tithes ng 5,000? 500. Tama. So magkano na lang naiwan sa'yo? 4,500. Magkano yung babayaran? 5,000. So may kulang, di ba? Yung iba ang gagawin niyan, Lord, naintindihan mo naman ako eh. Kasi mangangatok yung pinag-utangan ko, Lord. Baka ipahiya ako. Baka pwede naman, Lord. Next time na ako magta-tithes. Pero hindi ganun eh. Pag dumating sa'yo yung resources, the very first thing you do is to get the tithes. Because that particular 10%, that small amount, maliit po yun compared sa 90% na natira, di ba? But that particular 10% is your seed out of your need. Sabi nila, kapag binigay mo yung 10% na yun sa Panginoon, pinapaging banal ni Lord yung 90%. Tataka ka, bakit na-i-stretch yung sweldo ng asawa mo? Diba? Pag binigay mo lahat yan, hindi ka nag-tithes, pansin nyo, ubus agad yung pera nyo. Pero pag ino-honor mo si God, nagmumultiply si Lord eh. Magugulat ka na lang, may mga blessing. Kami ni Pastor Franz, masayang-masaya kami sa kapitbahay namin. Sayang hindi niya ito napapanood, pero sobrang masaya ako sa kapitbahay. Sana nga po yung katabi namin sa kapsula pa nakatire, sana ganun din kabait. Yung kapitbahay po namin sa left side namin, mahilig sila magluto. Minsan Japanese food, minsan Greek food. Alam niyo po, dinadalan kami noon. Minsan pupunta yun sa bahay. Bam, kumain na kayo. Ganun yun. So feeling namin nasa restaurant kami ni Pastor. Kasi ang sarap talaga mga kinakain nila. Tsaka ano po yun, yung kapitbahay namin na yun, hindi sila ordinaryo empleyado, boss po sila sa isang government agency. Sabi ko kay Pastor, isipin mo, yung kapitbahay natin, director yun, tapos personal chef natin, ang saya, di ba? Parang gano'n, di ba? Blessing ng Lord. Bakit? Kung minsan hindi mo kailangang gumastos, kasi nagpo-provide ang Lord. Why? Because God knows how to provide if you are faithful. Amen? Last but not the least, anong response niya? She obeyed God's instruction down to the very last. And that's what you called obedience. Ito minsan nagpe-pray tayo, Lord, give me a breakthrough. Si Lord, binigyan ka ng instruction. Very clear. Ayaw mo sumunod. Sabi ni Lord, patawarin mo yung nagkasala sa'yo. Lord, iba naman yun eh. Ang hinihingi ko pera, bakit tayo napunta sa forgiveness? Pero ang sabi ni Lord, patawarin mo muna siya. Patawarin mo muna yung asawa mo, o yung kapatid mo, o yung kapitbahay mo. Ayaw mo. But in this story, anong sabi? Kasi parang doon sa story, imagine mo sabi niya, kukunin ng mga creditor yung anak ko. Sabi ni Elisha, anong meron ka? Oil. O manghiram ka ng mga empty vessel. Di ba? Yun yung unang instruction. Tapos harap mo yung pinto, punuin mo yung mga empty vessel. Kung ikaw yung nanay, parang konti nga lang yung oil. Di ba? Sa math, konti yung oil. Paano ko pupunuan yung empty vessels? Doesn't make sense, di ba? But that's exactly where her faith is. Hindi po siya nagreklamo. Hindi niya nga kinwestiyon si Elisha, bakit? Paano yun matutugunan? Di ba sabi ko kasi may utang kami, so paano kami nilaya sa utang dyan? Di ba? Hindi niya sinabing, paano masusolusyonan yung utang ko? O paano gagawin ko dyan? No, she didn't question the man of God. She just followed completely. Nang hiram sa mga kapitbahay, sinara yung pinto, nag-pour. And that's where she saw the miracle happen. Imagine mo konti, tapos napupunuan lahat, di natatapos, unlimited. Nalala ko po, alam niyo po yung story ng Jack and the Beanstalk?
Naabutan yun sa mga kaedad ko, tsaka mas matanda. Alam niyo yun, di ba? Yung Jack and the Beanstalk. Tama? Merong chicken that lay golden egg. Tama? Kwento ko lang kasi naalala ko si Caleb. Kinukwento ko sa kanya yan tuwing gabi. So one time, sabi niya sa akin, Mommy, is Jack's mommy happy? Sabi ko, why did you ask? Because she has a chicken that laid golden egg. She's gonna be rich. Ano na-imagine ko, 3 years old na yun. Ako, naintindihan niya yun, di ba? Sabi ko, siguro, maybe she's gonna be happy. Sabi niya, Mommy, when we don't have money, let's go buy a chicken that lay golden egg. Sabi niya sa akin, ganon. Sabi niya, but first, we need a lazy Jack, Mommy. Kasi kinukwento ko sa kanya, si Jack tamad. Kaya hindi niya binenta yung cow sa city, pinagpalit niya sa Magic Beats. Di ba? Minsan ganyan yung mindset natin. It doesn't make sense eh. How can you fill those empty vessels with an oil? Nakakonti. But when you start obeying God, that's where you see miracles happen. That's where it happens. Alam niyo, dapat daw po tayo ganun din. When we come to God and God gives us instruction, we don't question. We just follow. May nabasa ko, sabi doon, it's better to follow God with whatever His command is than to question Him for His purpose. Minsan din natin naintindihan, Lord, ba't kailangan ko itong gawin? Minsan kasi gusto natin, naintindihan mo natin bago tayo susunod. Kasi hindi ganun yun eh. Minsan sumunod ka muna bago ipaintindi sa'yo ng Panginoon kung bakit niya yun pinagawa. Naalala ko po dati, meron akong client na doktor. So nasa insurance industry po kasi kami. So ini-insure ko siya. Ngayon, ang findings ng company, kailangan niya magpa-medical. Like 8 medical tests yung gagawin. So nung sinabi ko dun sa doktor, Dok, kailangan po natin paggawa, blah, 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 blah. Nagalit siya sa akin. Kasi galit na galit siya. Sabi niya, kung alam ko lang, dapat din ako mo. Ganun, basta galit na galit siya. Natakot ako kasi ano siya nasa 50s na siya. So para akong pinapagalitan ng tatay. Hindi ko na alam gagawin ko. So nag-pray ako sa Lord pag-uwi. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Galit si Dok. Hindi ako makapunta doon sa clinic. Nagbasa ako ng Bible. Tapos ang instruction ni Lord, very clear. Go into the battlefield tomorrow and face it. Ay, Lord, ayoko nga pumunta. Tapos go to the battlefield. Yung instruction. So, kinabukasan, pumunta ako sa clinic. Kasi sabi ni Lord, go into the battlefield. O, di nandun ako sa battlefield. Di ba? Ang sabi ng Lord doon, tayo ka lang. So, pagdating ko doon, kita ko yung pintuan nakabukas. Kita ko si Doc, tawa siya ng tawa. Sabi ko, masaya si Doc today. Alam niyo, pagkakita niya sa akin, yung masaya niya mukha, galit pa. Alam niyo, masaya siya, tapos pagkakita sa'yo, biglang sumimangot. Sabi ko, Lord, ito na. But I'm in the battlefield. Sabi ni Lord, go. So, sinabi ko yung agenda ko. Dok, follow up ako kung ipapagawa na namin yung test. Dok, kamusta ka, Dok? Sagot sa akin ng doktor, hindi ko magagawa ngayon, next week na natin ipagawa. Di ba? Okay, Dok, sige po. Di alis ako. Masaya-masaya ako. Bakit? Pumayag siya Di ba? Pero kung di ako pumunta, hindi ko malalaman yung sagot niya. But because you obey, before you understand, that's where miracle happens. Anong sabi doon? Nung sumunod yung babae, the oil only stopped when there are no more vessels to fill. Kailan tumigil yung miracle niya? Nung wala na siyang lalagyan. Pero hanggat may lalagyan siya, tuloy-tuloy, di ba? What does it mean? Our capacity to receive matters. Minsan nangingi ka ng breakthrough kay Lord. Mga nanay, pinagpipray niyo yung asawa niyo, di ba? Pinagpipray niyo yung anak niyo, pinagpipray niyo yung pamilya niyo. But remember, your capacity to receive is also important. Gaano kalalim yung vessel mo to receive God's blessing? Mag-stop lang naman yung blessing pag wala nang lalagyan So gaano kalalim yung tiwala mo sa Lord? You're praying for your husband for promotion. Palalimin mo yung vessel para God can continue to pour. The deeper you go, the better it becomes. So, as I end, malapit na po ako magtapos. Sabi nga, the limitation of the miracle was not the supply of oil, but the capacity of vessels prepared. She is instructed to pour oil only in the privacy of her home. Close the door. Sino lang pwede makakita? Siya, mga anak niya. Bakit? So she can focus on the provision of God. Minsan nagpipray ka kay Lord, pero ang dami mo iniisip, hindi ka nakafocus kay God. We need to learn to fix our eyes on Jesus. Nagpipray ka, kahit anong sabihin ng mga tao sa paligid mo, kung ano yung instruction ni Lord, just obey, just focus.
Because si Lord yung may instruction. Minsan it doesn't make sense to your neighbors, but it should make sense to you. Dahil kayo ni Lord yung nag-uusap. Tama? And as we wrap this up, sabi nga, the miracle did not happen when Elisha spoke. The miracle happened when she obeyed. Tama? Minsan mayroon ka nang binibigay sa'yo si Lord eh. Pwede na eh. Ayaw mo sumunod. Hindi mo maramdaman yung miracle. Hindi mo ma-experience yung miracle. God's instruction may seem unusual, but obedience opened doors for provision. So how did it end? Ano nangyari sa story niya? Yung cycle po nito, nag-depend siya kay Lord, nag-surrender siya kay Lord, nag-obey siya kay Lord. Anong result? Abundant provision. Sabi ng verse 7, this is the last verse, she went and told the man of God, go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. At the beginning of the story, we read, kailangan niya ng provision kasi yung mga anak niya tatangayin ng creditors. In the last verse, ang sabi doon, bebenta niya yung oil, she can pay for all her debts. Answered na yung problem niya, tama? But it didn't stop there. Kasi yung sabi doon, you and your sons can live on what is left. Ano ibig sabihin nun? Pinrovide ni Lord, dahil nagtiwala siya sa Panginoon, pinrovide ni Lord yung pangailangan niya, and she has more than enough so they can live. Remember, she doesn't have a husband anymore. Wala na magpo-provide sa kanya sa paningin ng tao. But here, God is telling her or showing us, she may not have a husband to provide, but she have God who will take care of her and her kids. Kasi sabi doon, you and your sons can live on what is left. So hindi lang pang daily need, even beyond what they need. So ngayong umaga po, sabi nga, God provides not just for immediate needs, but for ongoing sustenance. So as the Lord answers our prayers, as the Lord provides for what we need, as we pray to God, as we come to God, and God responds, let's remember, we are to become stewards of what we've been given. Mga nanay, alam ko hindi po madaling mag-budget, lalo na pag walang babudgetin, di ba? Pero, we have God who can do the math. Yung math natin, minsan di magtugma eh. Pero pag sinurrender mo kay God, ma-amaze ka na lang eh. Yung 100 mo, layo nang nararating. Right? Because God is a faithful God. And God has reminded me, He's not just our God. He's our husband. He's the one who takes care of us. He's the one who knows our needs, provides for our needs, and He will never fail. Alam ko yung iba po ditong nanay, wala nang asawa, maaaring nauna na sa Panginoon. But God is reminding you, I am your husband. I will take care of you. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat. Sa umaga pong ito, I wanna invite you. Sa mga may kakayanan po, bukas po yung altar natin. This morning, why don't we recognize that God is all we need? And in anything we need, whether nanay po kayo, tatay, kabataan, whatever you need in this season, why don't we come and recognize, Lord, you're all I need. Lord, you're all that I have in this season. And I want, Lord, to recognize that apart from you, I have nothing. Come on po, pwede po tayong lumapit sa altar. Let's surrender to the Lord. Let's lift to the Lord our hearts this morning. Let's allow God to just, deal with anything that we have. And then, anyayahan ko po yung mga elders board to help me pray for them. Alam niyo po yung mga nanay, maraming dala-dala yan eh. Tama po. Hindi lang anak, asawa, mga apo. And this morning, why don't we recognize God? You are my God, my provider. You're my husband. You're everything that I need, Lord. Sa mga tatay, God is your comfort. Sa mga nawalan ng mahal sa buhay,
God is your companion. God feels the emptiness. God feels the void in our hearts. So let's use this moment. Come on, let's open our hearts to the Lord. Let's just come in and surrender and recognize God. recognize you, God. Your word says, Lord, when your word says, you are mine. Lord, that very phrase in the Old Testament where you are declaring we belong to you, God. You are the lover of this soul, the one who truly knows our hearts, the one who truly knows our needs, the one who truly sees us from everything, Lord. Loob at labas, Lord, ng pagkatao namin, nakikita mo kami, Lord. We cannot hide from you. We cannot run from you, God. For where will we go, Lord, na wala yung presence mo? Lord, you are God.
And in this morning, Lord, this moment, Lord, we recognize we have a God who loves us so much, who cares for us so much, who knows the way out of every difficulty that we have. We have a God who cares for us. Oh God, we thank you, Lord. We praise you, God, and we recognize apart from you, Lord, there is nothing. You alone are God. There is no other, Lord. At sa umagang ito, nalangin ko sa aking mga kapatid, Panginoon, let there be comfort where comfort is needed. Let there be provision that overflows where need is present. Lord, sa mga nasasaktan, Lord, I speak grace. Lord, I speak comfort. Touch the hearts that's broken, Lord God. Fill it with your comfort, with your love. Fill it, Lord, with the presence of God that overshadows any pain we can ever experience. Lord, I pray for everyone who is sick. Let there be healing, God. Lord, just say the word. Just say one word. It shall be done, oh God. Let there be healing in the name of Jesus. Sa mga Panginoon nalulungkot, God, you are our joy. You are the source of real joy. And so I pray, Father, let your joy flow. Let your joy overflow in this place, Lord God, in our hearts, in our homes, in every corner, Lord, of our lives. And Lord, for those who are needed, Lord God, your love. Lord, let them experience it, God. Let your presence and comfort and grace and provision flow. And this morning, God, we just thank you, Lord. We thank you, God. We thank you, Lord, for the love that you have for us. We thank you, Lord, that gaya ng isang inahing manok, Lord, you gather us under the shadow of your wings, Lord. Lord, you are good. You are good. You are good. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon. Come on, let's worship the Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw. Come on, worship God. Ika'y laging tapat kong magmahal. Tunay nga, Panginoon, ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti, kay buti-buti mo, Panginoon. Come on, worship Him from the bottom of your hearts. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Oh, we worship you, God. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Come on, worship the Lord. Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita. Panginoon, you deserve all the praises. You deserve all the glory. Lord, you deserve our highest praise. Lord, in times of need, only you, oh God, knows the best for us. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, oh God. Sa umagang ito, Lord, papasalamat kami.
for every need that you have met, for every pain that you have healed, Lord, and for everything that you have done, and you are good. You are our present help in times of need, Lord. You are our God, the lover of our soul. Oh, you are good. You are good. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Holy Spirit, salamat po. In Jesus' name. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos. The glory is yours. Honor, praises to you, Father God, belongs to you all day, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka, sambahin na yung dakilang pangalan, Panginoon. Tunay nga po, marapat lang purihin ka at sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, sa gawain mo, patuloy na successful, Panginoon. Tagumpay, Panginoon, na yung gawain. Tulong na yung mga Espiritu. Panginoon, salamat po sa mensahe mo, Panginoon, na tunay nga po na kailangan lamang namin umobey, magsunod sa inyo, Panginoon, kung instruction niyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, O Diyos, na patuloy na marinig, malaman, Panginoon, ang inyong mensahe sa amin sa araw-araw, dakilang Diyos. Upang sa kayong, Panginoon, malinaw naming masunod, O Diyos, ang bawat detalye, Panginoon, na inyong pinagagawa sa amin. Salamat po sa lingkod mo, patuloy, O Lord, na pinagpapala mo bilang may bahay na aming pastor, Panginoon, sa pastora rin po, Panginoon. Patuloy kang maghari sa kanilang buhay, ano ang pangailangan nila, O Diyos. Patuloy nyo i-provide, Panginoon, na tunay nga po na kayo ang aming provider, Panginoon, ang aming healer, Panginoon, ang aming comfort, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa katotohanan ito, Panginoon, na patuloy na pinapaalala niyo sa amin, Panginoon, ang inyong grasya, ang inyong awa, ang inyong habag, Panginoon. Patuloy namin maranasan nawa, O Diyos, sa araw-araw namin buhay. Salamat sa mga kananayan, Panginoon. Patuloy yung pinagpapala, O Diyos. Nagagaling ang mga karamdaman, pinasasaya sa sandali ng kalungkutan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Tunay, Panginoon. Kahit sa aking may bahay, Panginoon, nakakaranas po ng kalungkutan, Panginoon. Ngunit, salamat po. Patuloy yung pinoprovide, O Lord, ang pangailangan ng kananayan, maging sa aking nanay, Panginoon. Salamat po, nanay, sa hubog sa amin, Panginoon. Salamat po, salamat po. Salamat sa nanay. Kita magpapala po sa inyo, sa Panginoon. Salamat, Lord, sa aming pag-uwi, O Diyos. Para mga gawain, Panginoon, kasunod nito, O Diyos. Ay dalangin, Panginoon, habang kami wala sa sanktuaryo ito, patuloy niyo gabay patnubay, Panginoon, mawalay sa inyong presensya, Panginoon, ng aming mga Espiritu, pagkamat kami malayo sa aming pamilya, malayo sa aming tahanan, saan, Panginoon, malayo sa iglesia ito. Lord, gabayan niyo kami, ang inyong banal na Espiritu, Lord, patuloy namin maranasan, O Diyos, sa kabila ng kukulang namin, Panginoon. Patuloy niyo, O Diyos, na pinoprovide pa namin pangailangan. Salamat po, samahan niyo kami sa maghapong ito. Maging best for mamaya, Lord, patuloy kang maghari sa Panginoon. Ingatan niyo ang aming maghapon. Gabayan niyo po ang bawat pamilya, Panginoon, na may mga affair ngayon, Lord God, na Mother's Day. Salamat po, dakilang Diyos. We will be all the glory, honor, praises. In Jesus' name, Amen. Sige po, taas po natin ating mga kamay. And may the Lord bless us and keep us. May the Lord make His face shine upon us. May the Lord be gracious to us, lift us His countenance upon us, and give us peace. In Jesus' name, Amen.